Alright, so welcome to the Red Pill PH Special Edition wherein pag-uusapan na po natin ngayon ang tinatawag na intrinsic value of both gender. Ito po ang isang guide, panukat at napaka-effective na gabay po para sa both gender para po ma-distinguish po ninyo ang intrinsic value ng mga taong gusto ninyong makapartner o yung mga tao na ina-admire ninyo. Right? Kadalasan po kung sino-sino na lang ng mga tao ang ating ina-approach o kung sino-sino lang mga taong pinapapasok natin sa buhay natin, hindi man lang natin ina-assess ang kanilang intrinsic value at ano yung mga possible na pwede nilang magawa sa buhay natin at ano yung mga possible na disaster na pwede din nilang magawa sa buhay natin. So without any further ado, napaka-importante po nito, kailangan po ninyo itong tutukan dahil ito ay isa ring guide para sa mga kabataan. So let's start, right? So unang-una ho, ang relationship po o ang marriage ay hindi po yan martyrdom, hindi po yan pagmamakamartir at hindi po yan charitable work. Ito po ay isang critical na desisyon na ginagawa ng isang tao dahil po ito po ay isang milestone sa kanyang buhay, right? Hindi po ito dapat padalos-dalos na desisyon, no? Lalo po kung magpapapasok ka ng tao sa buhay mo dahil sa oras po na maling tao ang mapili mo, dalawa lang po yan. Pwede po niyang sirain ang buhay mo o pwede siyang makatulong sa progress mo sa buhay mo. Right? So, napaka-importante po na ma-distinguish po ninyo ang intrinsic value. Hindi lang po ng babae, kahit din po kayo, kahit tayo ng mga lalaki. Dahil tayo po ay transparent dito sa The Red Pill PH at wala po tayong pinapanigang gender dito. Equality po ang ating adhikain. Now, ang mga sumusunod po na metrics na nakikita po ninyo sa screen ninyo ay nagtataglay po ng mga intrinsic value parameters ng both gender, both woman and man. At ito po ay nakabase sa reality at based talaga dun sa hinahanap ng both na gender, lalaki at babae. Alright? Well, kung makikita po ninyo, I know na una po ninyong mapapansin na hindi nga talaga patas. Kasi po kung makikita po ninyo sa screen ninyo, napakarami pong requirements ang kailangan para po ma-distinguish ang intrinsic value ng lalaki. Samantalang sa babae, mas konti po siya. Ngayon, i-dissect po natin. Paano po nag-work ang mga bagay na ito at bakit napaka-crucial nito lalo sa mga kabataang bine-brainwash ng social media at ng mainstream media sa pamamagitan ng mga romantic movies at love song at kung ano-anong mga social construct na advice ng society na tanggapin na lang ng tanggapin ang mga babae kahit red flag at markdown yung kanilang past. So unahin po natin ang sa babae. Sa babae po ay napakasimple lang ho. As you can see in your screen, brothers and sisters, first and foremost po sa intrinsic value ng babae ay unang-una po ay ang kanyang innocence o tinatawag na virginity. Ito po ay napakalaki at main factor po nito. Marami pong nagde-debunk nito at marami pong nagsasabi nito lalo sa ating modern social media na hindi importante ang virginity ng babae. Ito po ay kasinungalingan at dinedebunk po natin ang maling paniniwala ikinakalat ng mga feminist na ito o kaya mga women supporter na ito, mga babae at lalaki. Bakit po hindi mo pwedeng i-overlook ang virginity ng babae? Ito po ay napakalaking factor sa intrinsic value ng babae. First and foremost po, napaka-importante po na ang iyong lifetime partner ay wala, as much as possible, wala pang naging mga past. Alright? Hindi po siya dapat second hand dahil po dito po nagkakaroon ng tinatawag na alpha widow syndrome at comparison mentality. Most of the time po, ang pinakaunang first love ng babae na kung saan doon niya naibigay ang kanyang virginity, okay, hindi niya po makakalimutan yun. Right? Dahil yun po ang kanyang first love. At isa pa, kapag iniwan po siya noon, nagkakaroon na po yun ng unang heartbreak. Right? Diyan na po nabubuo yung tinatawag po natin na alpha widow syndrome at
Siyempre dahil doon niya naibigay yung kanyang virginity at yun yung pinaka-ideal na lalaki sa kanya kasi yung first love niya, magkakaroon na po yan ng comparison mindset. Ngayon yung mga paparating po na mga future lover niya na lalaki, hindi na po maiiwasan ng babae na ikumpara ka dun sa past niya, lalo sa pinaka first love niya. At ito po ang delikado rito, right? I hope po na nagkakaintindihan po tayo, brothers and sisters. Now, kung ang babae po ay talaga nga naman na hindi na virgin at wala naman tayong magagawa dahil siya po ay tao lang, pupunta po tayo sa pangalawang parte, which is ang kanyang body count, right? Ito po ay isa na namang napakalaking importanteng factor sa pag-determine po ng intrinsic value ng babae. Dahil po, kung wala pa po kayong idea dito, panoorin po ninyo ang aming video episode na pinamagatang DNA sa tamod ng lalaki ay nasa katawan ng babae. Dito po ninyo malalaman at dito po ninyo madidiscover kung gaano at kung gaanong shocking ang kayang gawin ng mga nakakatalik ng mga babae. Ang mga similya na pumatak sa kanilang bibig, sa kanilang puso, na pumasok sa kanilang katawan. Meron po yung tremendous impact lalo sa magiging anak mo dahil nahaluan ng DNA ng tamod ng ibang lalaki ang katawan ng babae. Panoorin na lang po ninyo yan. Ayoko na po mag-spend ng mahabang time dahil hahaba po ang video natin. Right? Now, bakit po body count po ay kailangan po isaalang-alang sa pag-determine ng intrinsic value ng babae? This is simple, brothers and sisters po, no? Dahil po hindi na po able na makakumit ang babae sa pangmatagalan po na attachment, lalo kung siya po ay marami ng body count. Diniscuss na po namin yan. Dahil po kapag paiba-iba na ng partner, sexual partner ang babae, ang kanya pong synaptic map sa kanyang isip ay nakaka-adapt doon at nagiging one night stand synaptic map na lang ang pattern ng kanyang isip. Kami po ay may scientific na research doon na ipinalabas din namin sa The Red Pill PH. Panoorin na lang po ninyo. Alright? So, going back po, ito po ang pag-determine ng mga unang first two factors ng intrinsic value ng babae. Pangatlo po is, ito po ay isa talaga sa pinaka naka-worth ang lalaki. Kailangan pong maganda ang babae, non-negotiable, at kailangan hindi po siya mataba. As much as possible, good breast size, good hips, butt, wide shoulders. Non-negotiable. Diyan po talaga na-attract ang lalaki at kailangan po siya po ay nasa fertile, right? Or siya po ay nasa kanyang prime at youth. As much as possible, 17 o 18 to 24 years old. Ito po ang karurukan. Alright? At ito po ang prime ng attractiveness ng babae. Non-negotiable. Alright? Dahil po kapag ang babae po yung may edad, naapektuhan ng fertility po niyan, yung ability niya na magdalang tao. Pang-apat po sa ating pong intrinsic value factor ay ang tinatawag po na femininity. Ito po ay unti-unti na nag-i-exist ngayon dahil sa ginagawa po ng women encouragement at feminism. Itinuturo po nila sa kababaihan na ang babae po lahat magagawa niya, even ang role ng mga lalaki. Itinuturo din po nila at iminamindset sa mga batang babae na hindi mo kailangan ng lalaki sa buhay mo. Lahat ay maa-achieve mo. Be strong, be independent. Hindi po realistic ito dahil hindi po dito naka-word originally ang babae. Both science and religion, hindi po naka-word ang babae sa pagiging strong woman o paggaya ng katangian ng lalaki. Dahil po may purpose po ang babae at may purpose din ang lalaki. Now, going back po, dito po sa pang-apat na factor na to upang ma-determine mo ang intrinsic value ng babae. Ito po ay napakalaking red flag kapag hindi po feminine ang babae. Dahil po hindi po mag-work ang relationship kung parehong masculine energy ang magkarelasyon. Kahit anong gawin po ng lalaki na pagsisikap, hindi po yan mag-work, mabubuwag po yan. Ang femininity po ay pinapatay ng society dahil po gusto lang isulong ang bagong karakteristik ng babae na huwag humawak na accountability o taasan ng standards, right? Sa pamamagitan ng pagiging strong woman at
dahil nga may trabaho na po sila, successful na rin po sila. So dito po nagkakaroon ng tinatawag na hypergamy, na kung saan maliit na percentage lang ng mga lalaki ang nafi-filter out nila dahil hindi na makamit dun sa kanilang standards. Panguli po ay simply yung emotional baggage po. May correlation po ito sa ating first two factors, which is the virginity and body count po, no? Isa po itong malaking red flag pag marami na masyadong emotional baggage ang babae. Hindi mo na ito dapat papasukin sa buhay mo dahil ikaw magsasuffer dito. Ano po ang tinutukoy po natin dito? Emotional baggage po, that means marami na po siya mga failed relationship, right? Kahit nga po minsan isa lang isang failed relationship lang, minsan matinding emotional baggage yan. So masusukat po ninyo ito kapag kausap po ninyo ang babae, kapag siya ay puro ng mga hinanakit, ginagawa kanya emotional tampon, hindi kanya iniisip lang niya kung paano makamove on. Red flag na yan, eliminated na agad yan, tapon mo na agad yan, magdudusa ka dyan, delikado ka dyan. So again po, ito pong 5 lang na ito, mga piling-pili na mga factors upang ma-distinguish mo at ma-determine mo ang intrinsic value ng babae. Alright? Now, pumunta po tayo dito sa kanan na right part ninyo, sa screen ninyo, at matatawa kayo dito dahil pasensya na po kayo. Malamang iniisip po ninyo na hindi to patas at hindi to makataruhan, pero napakarami pong requirement para ma-distinguish ang intrinsic value ng lalaki. First and foremost po sa ating list ay ang kanyang maturity. Alam naman po natin na ang mga babae ay hindi ho yan naka-hardwired sa mga lalaking immature at weak na hindi kayang mag-lead at magdala ng relasyon at pamilya. Hindi ko na po yan i-elaborate dahil po pretty self-explanatory na po yan. Right? Pangalawa po ay ang genetic. Lagi po nating sinasabi ito at ito po ang isang napakamali na ginagawa ng mga red pillar din. Pinipreach po nila na hindi kailangan po na mag-ayos ka, hindi kailangan na mag-looks max ka. Hindi mo kailangan tignan ng pagmumukha mo, basta may gain ka lang, basta may confidence ka, basta't mysterious ka, magiging successful ka sa kahit sino babaeng i-approach mo. Napakamali po ng ituro po na ito at ito po ay hindi realistic at hindi po applicable sa tunay na buhay dahil ang nangyayari po ay tinutuldukan na po nila yung decision making at choices ng babae. Napakakumpiyansa po ng mga red pill channel na ito ng mga Filipino, lalo yung mga nagtuturo dyan na ibang red pill channel, na akala po nila yung certainty nila, pagiging conclusive nila, na lahat ng sabihin at ituro nila kumpiyansa po sila na mangyayari yun at makakakuha ng resulta ang mga nakikinig sa tunay na buhay. Hindi po ito realistic. Right? So, importante po ang genetic factor, no? At ang masakit nito at ang malungkot nito pagdating sa lalaki, hindi mo po ito mababago. Kapag pinanganak ka pong pangit, pandak, maitim, pangu ang ilong, pangit ang formation ng mukha, asymmetrical, sa taas po ng standard ng kababaihan ngayon, hindi nyo po sila kasi masisisi. Alright? Dahil sa dami din ng kanilang option ng mga lalaki. At ang isa pang masakit nito is that, sa kabaliktaran naman sa babae, kahit pangit ka, marami pa rin uma-approach sa kanila. That is very devastating. Right? So wala talaga tayong magagawa ron. Pangatlo po sa listahan ay tinatawag ng leadership po ng lalaki. Ito po ang isa sa mga tinitignan ng hindi lamang ng mga babae kundi ng society, sapagkat ito po ang isa sa mga natural characteristic at trait na dapat taglayin bilang lalaki. Ang abilidad po ninyo na mamuno sa paraan na hindi ka magiging mayabang, agresibo at masyadong dominant at wala ng respeto sa kapwa mo. Alright? Pretty self-explanatory po, hindi na po natin yan i-explain dahil alam po natin yan. Ang pang-apat po sa factors to determining intrinsic value ng lalaki ang tinatawag pong resources. Diyan po kabilang ang iyong financial stability, ang mga pundar mo, stable ka na ba, right? O ikaw ay palamunin ng iyong mga magulang, wala kang trabaho, irresponsable ka, wala kang kaplano-plano sa buhay mo, wala ka pa napundar ng mga negosyo, bahay na tutuloyan mo, right? Pretty self-explanatory po yan. Kasama na po dyan yung mga luxurious life mo. Kung meron ka, kotse, right, gadgets, lahat po ay kabilang sa resources. So isa po yan sa mga tinitignan ng babae pagkatapos mong maipasa ang iyong genetic.
sex, attractiveness, leadership, right? Pangapat po ay ang reliability, at of course, ikaw ba ay katiwa-tiwala, ikaw ba ay maaasahan. Kasama na po dyan yung tinatawag po natin na pagiging ikaw, natural na ikaw, at ang ability mo na mag-steer ng emotion ng babae at manatili ang babae na emotionally connected sa iyo. Kasi pag hindi mo na po yan nagawa, hindi ka na reliable for long-term partner, naging boring ka na, right? O kaya naman lumambot ka na, hindi ka na reliable na maging long-term partner. So diyan nawawala yung interest ng babae kahit pa gaano na katindi yung investment mo sa kanya, kahit gaano nakalaki yung gastos mo sa kanya. Ito po ay dahil po passive po ang dating ng mga prospect na partners pagdating sa babae. Hindi po nila kailangan paghirapan na maghanap ng partner dahil po pine-prepare at brainwash ng society ang mga batang lalaki at ang makakalalakihan para mag-simp sa babae. Kaya umayos ka kung ayaw mong mawalang babae sa'yo. Right? Now, sumunod po ay ang tinatawag na loyalty, na ito po ay double standards, no? First and foremost po is that nire-record po ito ng mga babae, pero sila po, wala po silang kadalasang rule na sinusunod. Pwede po silang kumalas sa relasyon at syempre binabawal ng batas na saktan mo ng physical ang babae dahil panigurado makukulong ka. Pero pag ang babae ang nanakit sa lalaki, minsan naaabsuelto at okay lang yun kasi lalaki ka naman eh. Wala po tayong batas na so far na nagsusulong ng karapatan ng lalaki para sa mga sinasaktang pisikal ng kanilang mga misis o girlfriend. So, ang babae pwedeng manakit ng lalaki, so wala pa namang batas dun, pero hindi mo pwedeng pagbuhatan ng kamay ang babae dahil panigurado selda ang bagsak mo. So, going back po, loyalty, nire-record po yan ng mga babae. Pero po, sa babae po, hindi po kayo sure doon dahil hindi niyo po alam kung sino-sino ang mga nakakachat nila ng palihim. Pretty self-explanatory, punta na po tayo sa susunod, which is second to the last, strength for protection. Isa pa na pinaka-importante para ma-determine ang intrinsic value ng lalaki ang kanyang physical strength at kanyang tapang, dahil bilang lalaki magpuprotekta ka ng babae at partner mo at ng pamilya mo at ng lahat na mahal mo sa buhay. Ikaw ang inaasahan niya dahil nga ikaw ang lalaki. Of course, kailangan mong ihanda ang sarili mo. It's just, ikaw ay parang isang armor na bago tamaan ng bala ang babae, ikaw ang kanya magsisilbing bulletproof. Kasama ang iyong mga anak at mga mahal nyo sa buhay, pamilya niya, poprotektahan mo pamilya mo at kahit sino. Ito po ay talagang parte ng lalaki at di ka pwedeng magreklamo dyan dahil lalaki ka. Panghuli po ay ang iyong masculinity. Overall po aspect ng iyong pagiging manly. Okay? Masculinity, kung paano ka magre-respond sa mga hard situation, kung paano ka gagawa ng paraan, kung paano mo pipigilan ang emosyon mo, right? At kung paano mong pakikisamahan ang mga tao, depende sa sitwasyon. Now, nakita na po ninyo kung paano ma-determine ang intrinsic value ng dalawang gender na ito. Hindi po kayo dapat basta-basta nagpapapasok ng kung sino-sino lang ng mga nakilala ninyo sa dating app o kaya kung sino-sino lang nakilala po ninyo sa personal, at pakikiligin po ninyo agad ang sarili ninyo. Hindi po ninyo iniimbestigahan ano ang past ng tao na ito, ng babae na ito, ng lalaki na ito. Ilan ang body count nito? Siya ba ay virgin? Wala ba siyang mga emotional baggage? Feminine pa ba siya? Sino-sino ang mga nakakasama nito? Outside, mga tropa niya? Ito ba ay lasengga? May bisyo? Maganda nga ba talaga siya o may makeup lang siya? Natural beauty ba o artificial beauty? At marami pang iba. I hope po na nakatulong po kami dahil po napaka-importante po ng intrinsic value ng both gender. Dahil po kapag ikaw po ay nagdesisyon na sa bandang huli at partner mo na yan, napakahirap naman ng ganun, no? Na imbis na success ang idadala niya sa buhay mo, disaster pa lang idadala niya sa buhay mo. At ang mahirap po nito, ipeperahan ka pa ng babae, aakusahan ka pa, o minsan ipatatambangan ka pa. Ayaw po na marami po kayong natutunan dito. Once again, this is Coach Jorak Delira from the Red Pill PH. Do not forget to like, subscribe, and share. Makita-kita po tayo sa susunod na episode ng The Red Pill PH. Goodbye, guys.